Isang mapagpalang gabi po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin ang lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang the series ng These Are the Days, my friend. Number 22 si Jacob, from year 1 to 2,149 years mula sa paglikha. Ito yung 2,149 years at ang buhay na lang dito. 1 year before namatay na si Father Shem at 425 si Iber at si Isaac ay 100, si Jacob ay 40 years. Ito yung makikita sa Genesis chapter 26 verse 34 nung si Esau ay nakapag-asawa ng dalawang Kananea at ayaw ni Rebecca na kanilang ina na Kananea din mapangasawa ni Jacob dahil nahirapan siya sa mga ugali ng mga Kananea at kinausap niya si Isaac na papuntahin sa Mesopotamia si Jacob para doon makapaghanap ng kanyang mapangasawa. At nang malaman ito ni Esau ay pumunta naman si Esau sa kanyang tiyo Ismail at kinuhang asawa si Mahalat, ang anak ni Ismail na kapatid ni Bayot. O kaya 40 years old si Jacob, nagpunta siya sa Mesopotamia at ang topic ko nung previous topic ay ang 2,109 years. Ang si Father Shem noon ay buhay pa, 561. Si Sheila ay 415. 385 naman si Iber. 160 si Abraham, 60 si Isaac. Siyang pagsilang kay Jacob. Kaya hanggang dito sa 2,149 is 40 years na ang nakalipas. At mula nang bumaha sa daigdig, meron ng 493 years ang nakalipas. At nung mamatay si Father Noah sa edad na 950, 143 na ang nakalipas hanggang sa dito sa taong 2,149. Okay, ito yung mga sequences nila. Ito yung previous. Ito naman yung present. Ang sa 2,109 hanggang dito sa 2024, ito yung 15, ang gap in between, kaya 15 plus 2109 is 2124. Dito naman tatlo ang, sa 2027, tatlo ang gap. So 2127 at 2127 dito naman sa kabila ay 21 ang gap, kaya 2148. At ang kasunod niya sa 600 patay na si Father Shem ay 2149, isang taon. Dito naman makikita ang isang taon sa 600 si Father Shem ay 424 si Iber. At 1 year nakalipas, 425 na si Iber. Kaya dito nakukuha ang 425, 100 si Isaac, 40 si Jacob. Kaya dito ko ipabahagi ang kung paano nakukuha ang mga digits na yan. Ito yung kabuang my chart of generation table mula pa sa umpisa kay Father Adam. Sako pa dito ang topic nito kay Jacob. O kaya mula kay Father Adam, direct generation sequence. Ito to mula sa Father, si Father, Son, Son, Son. Walang laktaw po dito simula kay Father Adam hanggang kay Jacob. Direct generation sequence. At ang ito naman, itong hagda na ito yung generation time sequence naman ito. Ang time sequence ng mga generation naman, kaya nabibilang ang mga taon nila mula ng paglikha hanggang sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147 sa Egypto. Ang sambayan ni Jacob ay pumunta sa Egypto sa paanyaya ni Jose. At ang buong sambayan ay nagpunta sa Egypto. Inabot pa ng 17 years si Jacob na nanahan sa Egypto bago mamatay sa edad na 147. Genesis chapter 47 verse 28. At itinuloy ko pa ito hanggang sa pag-alis ng Israel sa bansang Egypto, dito sa dulo na si Moses ay 80 years old nung suguin ng Diyos upang kausapin ang paraon na mailabas ang kanyang bayan sa bansang iyon upang makasamba sa kanya sa ilang. Exodus chapter 7 verse 7, 8 years old si Moses. Dito ko tinapos ang chart of generation table na ito. At ibabahagi ko dito kung paano ginawa ang chart of generation table para di sa katanungan na mabibilang ba ang mga taon mula ng
paglikha hanggang sa kasalukuyan. Ito ang ipapakita ko. Kaya ang first step, 1 to 15 spaces ang horizontal, 10 to 13 spaces ang vertical. Ito, open space. Step 1. Ang step 2, ito yung generation line tracer. 45 degrees. Ito yung mga lines. Kaya tinatawag kong generation line tracer. Ang step 3 ay ang fill in the age of someone when either one was born. Noong 35 si Arphaxad ay sinilang si Sela. 30 si Sela ay sinilang si Iber. At 34 si Iber ay sinilang si Pilig. The age of someone when other one was born. The age of someone when other one was born. Ito lang, i-fill out lang yung mga kapanganakan at ang edad ng tatay ng panganak ang isa. 100 si Abraham nung pinanganak si Isaac at 60 naman si Isaac nung pinanganak si Jacob. Kung kaya ang topic na ang dito sa 40 si Jacob, 100 si Isaac at 425 si Iber, ay dito yan papatak sa, dito na ako, diretso na ako sa kay Jacob. Si Jacob ay 40 si Jacob ng ipanganak 40 si Jacob nung magpunta sa Mesopotamia. O kaya para makuha itong sa taas, kung halimbawa wala pa ito 40, the age of someone plus the age of someone when other one was born, ito yung factor niya. Kung wala itong the other one was born, ang dami nitong pwedeng dito tayo magpa-plus. Pero kung wala itong when other one was born, sablay ang lahat, hindi mag-work out ang formula na ito. At ang gagamiting formula dito ay ang formula plus at ang formula minus. Ang formula plus, ito yung the age of someone plus the age of someone when other one was born equals the age of someone we are looking to. Ang formula minus naman is the age of someone minus the age of someone equals the age of someone we are looking to when other one was born. Ang 40 years, ito yung 40 years, para makuha yun sa ibabaw, next generation, upper generation, 40 plus 60 si Isaac na isilang si Jacob is 100. At pagkuha sa taas naman, 100 plus, nung 100 si Abraham, pinanganak si Isaac, is 200 dapat si Abraham, ngunit patay na si Abraham sa edad na 175 sa taon ng, dito sa taong 175 sa taong 2124, patay na si Abraham dito sa 2124. Kung kaya 200 dapat ang edad niya dito, 200 plus 70, 270. Kaya ang mga taon dito hindi nagbabago kahit wala na sila. Dahil ito na yung time sequence. Kahit wala na sila, ito na yung bilang talaga mula ng umpisa. Kaya mga blanco na ito may mga edad dito. Ngunit hindi ko na nilagyan dahil sa kakaduling-duling tayo dito kung puro numero ang kaharapin. O kaya itong mga blanco na to, kung isasample ko lang ang pagkuha kung paano kukunin, the age of someone plus the age of someone when other one was born, 270 plus 29 nung isilang si Terah, 270 is 299. 299 plus 30 is 329. Dapat si Rog 329. 329 plus 32, 361. 361 plus 30, 391. Dapat si Pilig. Ay patay, ang tagal ng patay ni Pilig, 239. 9 years before na mamatay si Father Noah. So 391 plus 34, si Iber, nung isilang si Pilig, 425. Kung kaya dito na, si Iber na lang buhay dito sa taas. Mahaba ang buhay ni Iber. O kaya dito na ako nagtapos sa bahaging ito. Na sa taong 2149, si Iber ay 425, si Isaac ay 100, si Jacob ay 40. Silang tatlo na lang dito ang nabubuhay. Kung kaya sa topic na ito, dito na ang tatlo na lang. Tinatapos ko na ang topic nito dito sa taong 2149 mula ng paglikha o likhain ng tao, ng Diyos ang tao. At ipinamamanhi ko rin po na basahin ang mga banal na kasulatan ang nakasulat sa
Malakay or Malakias chapter 3 verse 8 to 12. Ito tumutukoy sa ikapo, ang pagbigay ng ikasampung bahagi ng mga kinikita. Ito ay nagbigay ng pangako dito ang Diyos na bubuksan ang durungawan ng langit kung magbigay ng ikapo. Sa Juan chapter 14 verses 1 to 13, ito ay tumutukoy sa ama at anak ay isa. Juan chapter 16 verse 13 to 15, tumutukoy ito sa ama, anak at Espiritu Santo ay isa. At sa Gawa chapter 9 verse 5, ito ay tumutukoy sa Espiritu Santo at nagpakilala siya na siya si Jesus nung inuusig ni San Pablo Apostol ang bayan ng Diyos na itinayo ni Jesus Christ ng buhay pa. At siya ay pinaghimalaan dito at nagpakilala si Jesus Christ bilang Espiritu Santo na pangalang Jesus. Isaiah chapter 9 verse 6, ang nakasulat dito ay ganito ang nakasulat diyan, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kaangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Isang sanggol na isisilang ay magiging makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, the Eternal Father, at ang prinsipe ng kapayapaan. Lahat ng karakteristik nito ay karakteristik ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang karakteristik ni Jesus Christ. Kaya ito yung sanggol hinulaan na ni Isaiah sa chapter 9 verse 6, o propesya ni Isaiah sa chapter 7 verse 14 ng Isaiah din. Ito mga nakasulat, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel, ang ibig sabihin na ang Diyos ay manahan sa piling ng mga tao na kanyang nilikha. O kaya siya mismo ay bababa ang Diyos sa mga tao upang makapiling niya ang mga tao at hindi siya nakilala nito. Hindi siya kinikilala na Diyos, ay kinikilala siyang tao kung kaya siya pinatay, at yun naman ay mula pa sa umpisa na talagang kailangang matupad upang matubos ang mga kasalanan sa sanlibutan. Ito'y katuparan naman sa 1 chapter 16 verse 13 to 15, ang ama at anak at ang Espiritu Santo ay isa, dahil ang sabi ni Jesus Christ, ako ay suma sa Ama at ang sa Ama ay suma sa akin. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O kaya malinaw dito na ang sanggol na inulaan ni Isaias na siyang tatawaging makapangyarihang Diyos, siya rin ang Ama, dahil ang sanggol na isinilang nagiging tao ay siya nagiging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Siya ang katawan ng Diyos. O kaya noong unang panahon bago si Jesus Christ, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, at ang kanyang salita ay pinapahayag ng mga propeta. Ngunit sa panahon ni Jesus Christ, ang Diyos mismo ang nangusap sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Ang Ama ang nagsasalita sa akin at ang gumagawa sa mga gawaing pinagawa niya sa akin. Sumayin mo lahat ng pagpapala ang Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos sa sanlibutan. Amen.